Ayun na. Lumabas na ang poster ng Ahon 16 at ito ay sa December ano nga ito, nakalimutan ko na. Ayaw nyo pakita. December 13 at 14. Yan, December 13 at 14, Ahon 16. Ayun, bakit nga ba wala akong laban? Buong taon na to, alam nyo naman kung sino gusto kong makalaban, pero yun nga, hindi niya talaga gusto akong kalaban o hindi ko alam kung bakit. O baka hindi niya talaga ako trip kalaban. Pero naglalaban naman kami. Freestyle. Yun nga, hindi ayaw ni M-Site. And then, yun, ang nag-call out sa amin, Smaglas, Basilio, kinall out ako ni Smaglas at Basilio. Ang gusto nilang kakampi ko ay si Saito, pero hindi talaga pwede yun. Lalo na sa huling laban ni Saito. Siguro naman gets nyo ko kung bakit. Yun. Akala ko talaga lalaban si Smaglas at Basilio or kung one-on-one naman. Si Basilio, sabi niya, babattle daw siya ngayong taon. Siguro wala siya natripan. O mas ano talaga sila. Feeling ko, mas nakahanda na yung damdamin o battle mode ni Smaglas at Basilio sa amin ni Saito. Pero hindi nga pwede. Huwag kayong magulang. Alam nyo sa sarili nyo. Maganda yung match-up. Share ng Saito dahil dati tayo magkakasama sa probinsyano at the same time nasa GMA na kami. Maganda yung match-up sa totoo lang. Pero yung performance, sayang. Alam naman natin na sabi nga rin sa akin ni Saito pag nag-uusap kami, medyo papahinga na siya muna sa battle dahil nawawala na talaga yung puso niya sa battle. So, 'di ba? Sayang. Pero yun nga, one-on-one. May naghamon sa akin. May gumusto na kalaban ako dito sa Ahon 16. Sinabihan ako ni Enigma. At sabi ko, teka lang boss, may check lang ako kasi nga yung hinika na naman ako nung nakaraan. Sabi ko, double check ko lang kung kakayanin. Yun, nag-ano ulit ako. Pa-check up ulit ako. At after kong makalabas, siguro mga 2 days ako doon. Sabi ko, sige, game na yan. Game na. Ayoko rin namang mapahiya si Enigma na inaalok ako tapos tatanggi ako, nakakahiya. Yun, nung nag-game ako, biglang nag-back out na yung naghamon sa akin. At may marami daw siyang gagawin. May ilalabas na album. Maraming taping din daw. Ayun. Sayang, hindi natuloy yung laban namin. Natingin ko magugustuhan nyo din talaga pag nagharap kami. Pero yun, wala tayong magagawa eh. So, inalok ko rin. Kampi kami ni Husky, ako at Husky. Pero wala ang makita atang match-up si Enigma. Anyway, bawi tayo next year kung... kasi sabi ko naman sa inyo, parang paritero na rin ako sa battle. Kumbaga, kung babattle ako, gusto ko yung... makakapagbigay ako ng magandang laban. Hindi dahil... masama lang sa lineup kasi wala na ako dun eh. Okay, may kikitain pero hindi na siya tungkol dun. Gusto ko makapagbigay ng magandang laban. At the same time, kaya ko naman kumita kahit di ako bumatel. Pero ayoko kasing maging ganun yung dating para sa sarili ko. Hindi, babatel ako sa flip top lalo December kasi pampasko din yun, sayang din yun. Pero hindi na ganun yung utak ko eh. Gusto ko pag bumatel ako, makakapagbigay ako ng magandang laban. Sayang yung one-on-one na yun. Wala, umatras eh. Anyway, balik tayo dito. Ahon 16 prediction. Ito simulan natin sa December 13 at 14 ito, Sabado at Linggo. Dito yan sa The Tent, dyan sa may Las Piñas, C5 Extension Road, 6490 Las Piñas. Dito rin ginanap yung Ahon 15 nakaraang taon. Dyan lang yan sa may Las Piñas, sa may Coastal, malapit. Anyway, pre-sale with 1 free beer, SBIP, 2 days. Ang 2 days nila para sa pre-sale ay 3-4. 2 days na yan. Sa SBIP, 2 araw. Pero pag isang araw lang, 1-9. Pag BIP naman, para sa 2 araw, 2-4. At para sa isang araw, 1-5. General ad, 1,000 para sa isang araw. At 2 araw naman ng Gen Ad ay 1-6. At kung hindi talaga kaya at hindi kayo makapag-desisyon, meron tayong walk-in. Pero ang walk-in na nito ay 2-4. Isang araw yan. BIP, 2,000. General Ad, 1-5.
Kaya kung ako sa inyo, mag-ready na kayo kung matripan nyo, manood. Teka lang, parang may nag-message sa akin na isang saan na ba yun? Ito yung kay Tito Vince pala. Lumabas na nga pala yung podcast namin ni Tito Vince. Napakagandang kwentuhan. Sobrang solid na kwentuhan niya. Kasama ko si Tito Vince ng Toro Family. Ang dami ko ring natutunan din sa kanya. Saan na yun? Putik, ba't nawawala? Sino ba to? Sino to? Okay, anyway. Ayun. Simulan natin ang prediction sa day 1. Putang inang GL to, no? Pagkatapos mag-alter ego, tas lumaban ng kinabukasan sa gubat at nagdalawang magkasunod na battle sa isang event, ngayon ay sasabak si GL sa Royal Rumble at sa day 2 ay kay Poison 13. Hanep. GL, prediction ko to sarili kong matripan to. GL versus Killan versus Sturdy versus Bagsik versus Atoms. So ang kalaban ni Bagsik ay tatlong rookie. Atoms, Sturdy, Killan at si Bagsik na isang nagbabawi ngayon. GL, hindi ko alam kung ano matripan niya. GL Bagsik 30. Ako nang nakita ko kasi to. GL versus Killan versus 30 versus Bagsik versus Atoms. At the same time, GL versus Poison 13. Sa isip ko to pag nanalo si GL sa Royal Rumble, matatalo siya kay Poison 13. Pag natalo si GL sa Royal Rumble, manalo siya kay Poison 13. Parang ganun lang yung naiisip ko. Hindi ko alam kung tama ako pero yun yung naisip ko lang. Pero dito, sa GL versus Killan, 30 Bagsik Atoms, yung jokes ni Killan, kakaiba yan. Si Bagsik sa personal, si Atoms, yun nga, medyo laylay yung performance ni Atom pero sana makabawi. 30, kilala ko naman niya pagdating sa sulat. Ibang klase rin. GL, Killan. Mas nangingibabaw pa rin sa akin talaga si GL dito. Kung mas masisiksik ni GL yan eh. Mas masisiksik ni GL yan. Yun. Pero yun nga, ako, parang sa utak ko lang to. Pag nanalo si GL sa Royal Rumble, posibleng matalo siya ni Poison 13. Pero pagka natalo si GL dito sa Royal Rumble, panalo siya kay Poison 13. Ganun ko na lang siya napipredict. Anyway, yun. Nabigay ko na rin siguro yung unang laban ng day 1 at main event ng day 2. Ayun yung predict ko siya sa Hindi na siya sa style, hindi na siya sa sulat. Parang sa sobrang lawak nung gustong gawin ni GL, ganun ko na lang siya tinitignan. Na parang pag natalo si GL sa Royal Rumble, panalo siya kay Poison. Pero pag nanalo siya sa Royal Rumble, talo siya kay Poison. Yun lang. Yun ang prediction ko. Next! Dodong Saipa versus Blizzard. Si Dodong Saipa, kakaiba yung jokes, lalo yung kung paano siya mag-construct. Blizzard sa jokes, okay din. May sariling style at humor. Magandang laban din to, kulitan. Sana lang si Dodong Saipa ay hindi makalimot. Kadalasan kasi parang may mga nakita akong battle ni Dodong Saipa na sa ibang liga, hindi sa flip top, na parang nakakalimot siya. Pero sa flip top so far naman parang maayos naman yung battle niya Pero parang para sa akin lang naman, sa flip top mas gagalingan mo, sa ibang liga hindi. Dapat dapat parehas mo siyang pagandaan kasi sa iyo din naman siya magpi-feedback, hindi sa liga. Anyway, si Blizzard, ano ba yung napanood ko sa kanya sa flip top, yung kay Marichu, okay din. Pero sa tingin ko, kung mas maghahanda si Dodong Saipa to, kung si Dodong Saipa ay mas maghahanda dito, Dodong Saipa to. Kasi merong kakaibang sulat si Dodong Saipa na parang nakakatawa siya pag ginawa niyang technical tapos napupunta sa jokes. Si Blizzard, yung mga punto niya, kung paano siya mang-asar ng kalaban, okay din. Pero sa sarili kong prediction, Dodong Saipa to.
Vicente Jamie versus Jamie Sykes. Tama ba? Vicente, kaka-champion lang ni Vicente sa FRBL. Napanood ko yun, galing ni Vicente. Lalo yung Da Vinci Bars, yung Mona Lisa, walang kilay, pero ang kilay ikaw, ang ganda nun, Vicente. Grabe yun. Yung round 1 trip na trip ko yun. Jamie Sykes, tama ba? Jamie o Jamie? Hindi ko masyadong napapanood to. Pasensya na, sorry. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ko siya pwedeng kilalanin o parang hindi ko siya pwedeng puntusan sa anumang pagkakataon. Pasensya na pero hindi ko talaga napapanood yung mga battle niya. So wala akong idea. Syempre, dahil hindi ko nga napapanood siya, Vicente ang mapipili ko rito. Lalo kakakampiyon lang ng taong to. Sorry sa kalaban ni Vicente, Jamie Sykes, pasensya na talaga. Hindi ko napapanood yung laban mo. Kung meron ba sa flip top, pasensya na. Bro, sorry pasensya na. So, eto, parang magiging bias nga yung pagpili ko dito dahil si Vicente ay madalas kong napapanood at hindi rin iba. Pero hindi yun basihan dahil hindi iba sa si Vicente. Dahil sa kung paano siya bumatel. So, bro, Jamie Sykes ba to? Sorry pasensya na talaga. Hindi ako updated sa kung anong battle mo. Pasensya na, bro. Sorry. Anyway, Vicente ako doon. Manda Baliw versus Lakwan. Tang ina. Manda Baliw. Grabe to. Alam naman natin kung paano bumatel si Manda Baliw. Lalo yung laban niya kay Saito. Mga jokes niya. Grabe yun. Slakwan. Ito ang kagandahan kasi kay Slakwan. Jokes, tas meron siyang technical pagdating sa round 3. Na ayun tingin ko yung ikalalamang niya kay Manda Baliw. Pero kung magagawa ni Manda Baliw na all 3 rounds, solidong mapapatawa niya lahat sa mga jokes niya, posibleng makuha niya to. Pero kung ang gagawin ni Slakwan ay magagawa niyang mapatawa yung mga tao at mahook doon sa technical na gagawin niya, may tulog si Manda Baliw dito. Manda Baliw, Slakwan, medyo mahirap siya para sa akin. Pero kasi yung huling laban ni Slakwan kay J Black, napaaganda nun. Pang isa buhay yung sulat niya doon para sa akin. Grabe yung Slakwan sa J Black. Na ang prediction ko nga doon, J Black, di ba? Pero Slakwan. Sana lang mag-focus si Slakwan sa jokes at technical na kung paano mag-technical si Slakwan. Pag na-perfect niya yung form na yon, kuha niya to. Pag si Manda Baliw naman, all 3 rounds, mapatawa niya, mapuntusan niya na nakakatawa si Slakwan, kuha niya to. Pero sa sarili kong predict sa battle na to, Manda Baliw versus Slakwan, tingin ko konti lang Manda Baliw to. Slight edge, Manda Baliw. Yun. Jonas versus MR Industria. Si MR Industria, pagdating sa pagiging theatric, sobrang hanga ako. Sa kung paano siya magsulat, sobrang hanga ako. Pero Jonas kasi, putang ina. Tingin ko, parang magiging ano to, Pistolero versus MR Industria Part 2. Si Jonas, ang ganda rin ng pinakita niya kay Bruce nung huli. Ang ganda nun, lalo yung sinabi niyang, hindi ako magiging, parang ito yung hindi ako magiging sinyo at hindi ako tatandang Basilio, parang ganun, ang ganda nun. Tingin ko mas lalamang si Jonas dito. Sa entertainment, iba kasi pag live Jonas ako dito, Jonas. O tayo magpaligoy-ligoy pa. Pistolero versus Harlem. Pistolero, huling laban niya kay Invictus. Napanood ko nun live pero hindi ko pa nagagawa ng reaction video. Pero ang nakita ko kasi kay Pistol nun, parang nauumay na ang tao doon sa style na ginagawa niya, parang sermon, parang ganon. Kaya parang, hindi ko pa nagagawa ng reaction video ulit kasi iba yung live, iba yung video. Parang ang naisip ko nun, parang naumay na yung tao sa sermon ng sermon. Kumaga, sakto lang din naman yung pinakita ni Invictus pero dahil hindi naging epektibo si Pistolero, mas umangat si Invictus kaya nakuha ni Invictus yung laban na yun. Pero dito Pistolero versus Harlem,
Si Harlem, ibang klase rin pag sumulat. Pero si Pistolero kasi, parang si Pistol pag nabiguyan, aalamin niya kung saan siya nagkamali at mas i-improve niya yun. Habang si Harlem, kakapanalo lang kay, sino to? Si Luxuriang Talas, si Goryong Talas. Pistolero ako dito. Alam niya kung saan siya namali at saan siya nagkamali. Alam niya kung ano itatama niya at i-improve. Pistolero ako dito. Babawi yan. Gago yan eh. M-Site versus Raffian. Ito na. Tangina. Si M-Site naman. Bakit si Raffian pinili mo? Alam mo bang kakatapos lang yan matalo kay GL at gigil na gigil yan? Putang ina, ikaw babawian yan. Ay nako. Kulit mo eh. Nandito naman kasi ako eh. Gandang laban sana. Di kayo bagay ni Raffian, bro. Di kayo bagay niyan. Raffian ako dito. Si Raffian babawi yan. Ito nga yung mga galing sa pagkatalo. Yan yung mga gigil. M-Site kakagaling lang sa panalo kay MP3. Pero Raffian ako dito. Iba, babawi yan. Siyempre medyo ano eh. Parang sa laban ng GL versus Raffian at GL versus Husky. Mas, para sa akin mas nakadikit pa si Husky. Tapos si Raffian na kung tutuusin, mas papalag kay GL eh, all 3 rounds, hindi rin halos nakahabol. Babawi yan. Alam ni Raffian kung saan siya nagkamali. Alam ni Raffian kung saan siya babawi. Hindi bagay yung M-Site Raffian. M-Site versus Shernan talaga yan. Raffian ako dyan. Team CD versus Mot. Ito, hirap ako dito. Medyo mahirap para sa akin to. History to. Itong laban na to. Kahit anong maging resulta nito, history to. Bakit? Pag natalo si Mot, history dahil tinalo siya ni Team CD. Pag nanalo si Mot, history dahil hindi pa rin siya natatalo. Walang talo si Mot dito. Lahat papabor sa kanya. At the same time, Team CD, maluwag pa ang body bag, kasya pa si Mot. Kailangan niyang panindigan yon. Para sa akin habang sinasabi ni Tipsy di yun, si Mot nakaganto na sa gilid yun. Binigyan mo lang ako ng ibang anggulo habang ako nananahimik dito. Medyo mahirap to. Tipsy D versus Mot. Pero isusugal ko yung pag-predict ko dito. Mot. History parehas. Manalo si Mot. History dahil undefeated siya. Matalo si Mot. History dahil tinalo siya. Nagkaroon na siya ng talo at Tipsy, di ba? Pero, Mot ako dito. Mot. Yun. Day 1, GL, Royal Rumble, GL versus Kilo versus 30 versus Bagsik versus Atoms. Malaki ang paniniwala ko. GL to. Mas masisiksik niya. Dodong Saipa versus Blizzard. Dodong Saipa ako. Vicente versus Jamie Zykes. Vicente ako. Manda Baliw versus Lakwan. Manda Baliw ako. Jonas versus MR. Jonas ako. Pistolero versus Harlem. Pistolero ako. M-Site versus Raffian. Raffian ako. Tipsy D versus Mot. Mot ako dito. So kaliwa. Dalawang kanan lang pala yung ano ko dyan. Dalawang kanan lang pala yung halos na pili ko. Ay, nasa na ba yun? Anyway, punta na tayo dito sa Royal Rumble ng Day 2, mga kaibigan. Anong oras na ba? Maga pa naman. Ano ba yan? So, excuse me. May nagme-message ka sa akin. May nag-i-inquire. Ang dami kong inquire ngayon. Mga show ngayong December. Mga racket. Anyway, eto tayo. Royal Rumble ng Day 2. Shaboy versus Unico versus Article Clipted versus C-Rhyme versus Jaws. Si Shaboy na undefeated. So pag tinalo niya to, dagdag 9 points sa kanyang standing. Pero si Unico, iba yung gigil ngayon. Article Clipted, iba sumulat. C-Rhyme, iba yung presensya, rebuttals, punto. Jaws technicalities. Napakagandang laban na ito. Style clash ng lahat. Kung mapapanindigan na lang ng bawat isa yung estilo nila at kung sino yung mag-i-stand up doon o mangingibabaw, makukuha niya to. Pero personal kong opinion, kanino to? Halos dalawa lang yun. Ako tingin ko talaga, Shaboy, may tulog ka dito.
Alam kong undefeated si Shaboy pero sa lineup na to may tulog si Shaboy dito. At ang dalawa lang ang nakikita ko. Para sa akin hindi ko sinasabing mahina, hindi ko mapipili. Base lang din sa matitripan ko. Dalawa ang nakikita kong pwede makakuha nito. Unico o kaya si C-Rhyme. Si Josh, grabe yung Josh eh. Sobrang walang ya pagdating sa technical sa punto. Kaya lang, may kailangan baguhin si Josh lalo't nasa big stage na siya. Kailangan niya i-connecta ng mas maganda sa tao at the same time pupunto sa kalaban. Konting-konti lang, may kailangan lang baguhin si Josh. At kung mangyayari yun, Josh, kuha niya lahat to. Pero sa ngayon, Unico or C-Rhyme lang to sa akin. Pero, paano ba? Prediction ko lang naman eh. Unico, ayun lang, sa Royal Rumble na to, medyo mahirap pero pwedeng Unico or C-Rhyme ang makakuha para sa day 2 ng Royal Rumble. Either Unico or C-Rhyme, bahala kayo sa buhay nyo. K-Ram versus MP3. MP3, grabe yung punto ni MP3. Sa totoo lang, yung kay M-Site, yan lang, nakulangan. At tingin ko, babawi yan. K-Ram, pagdating sa jokes, grabe din. Kaso, lugi si K-Ram dito, kakampi ng kalaban, yung boss. Pero hindi. K-Ram versus MP3. Alam kong babawi si MP3, pero si K-Ram, maghahanda to lalo't tawag nito. Ahon. Pero, paano ba? Yung huling sulat kasi ni K-Ram, sino ba kalaban niya? Narinig ko na yun eh. Kay Lipcram. Siguro, sa bagay, siya dun, nagpigil siya eh. Pero sana, sa bagay, pareha silang talo, no? Yun, eto na yun. Eto na yung pagbawi nilang dalawa, pero K-Ram ako dito. K-Ram versus MP3, K-Ram ako dito. Lalo kung magagamit ni K-Ram yung recent issue ni MP3 at mas malalanding niya ng maganda. Habang si MP3 naman, alam niya naman kung anong pwede ipukol kay K-Ram at iba pang magagandang silip na angulo, pero K-Ram ako dito. Saint Ice versus Ban, battle ng third at fourth. Ang mananalo ay magiging third at ang matatalo ay magiging fourth. Ang isa buhay 2025. Saint Ice Laylay para sa akin din talaga yung naging laban nila ni Katana. At si Ban tingin ko mas nakasabay pa nga si Ban noon kay Slipcram. So medyo style clash tong laban na to. Battle ng third at fourth, mga laglag ng semifinals. Pero Ban ako dito, Ban. Saint Ice versus Ban, malaki pakiramdam ko Ban to. Cripply versus Saki, eto medyo hirap ako dito sa totoo lang. Si Cripply na magaling humawak ng crowd. Si Saki na grabe pumunto at technical, pati yung mga rebuttals niya solid na rin. Medyo hirap ako talaga dito sa Cripply versus Saki. Pero yung kay Cripply kasi, lamang na lamang si Cripply dito pagdating sa babad sa internet dahil halos naging pabor sa kanya yung mga tao pagdating sa past battle niya. So parang meron na agad siyang energy ball dahil yung mga tao ay nagtaas ng kamay sa kanya nung laban nila ni Ban. After nun, ang daming nanalig na Cripply yun, kahit sila Looney. Si Saki naman, technicalities, punto, tangina. Pero, Cripply ako dito. Malaki ang tingin ko na si Cripply ay may papatunayan na mali kayo ng daging desisyon. Ako dapat ang nasa isa buhay. Finals. Papatunayan niya yan. Sayad versus Sendluk. Oh my God. Si Sendluk na apo ni Gulayat habang si Sayad naman ay nagpapaikot ng barena pero walang kuryente yung barena. Ang umiikot ay ikaw. Sayad, isa sa paborito kong bumatel. Si Sendluk, isa sa left field na paborito ko rin dahil masiksik, lalo yung flow niya. Grabe yung flow ni Sendluk, lalo pag nakamulti na siya. Sendluk ako dito, sorry Sayad Pero sana mapagbigyan na ako ni Sayad sa sa podcast. May hinahanap lang na oras at panahon pero Sayad. Sendluk, pupuntahan ko yan. Dun sa hotel, podcast, tawagan ko yan.
Anyway, send look ako dito. Eto na! EJ Power versus Pitrum. Oh my God. Oh my God. EJ Power. Dark Humor versus Dark Horse. EJ Power, Pitrum. Putang ina. Ano to? Putulan ng sungay to. Balian ng liig to. Balian ng buntot, ng sungay, ng pangil. EJ Power versus Pitrum. Tang ina, ang hirap. Ang hirap na ito. Tang ina, EJ Power versus Pitrum. Pero si EJ Power, ang laki ng pinahinga. Tas napanood ko yung laban niya dun sa Canada, kung paano niya walang yain yung MC doon. Si Pitrum naman, yung laban niya kay J Black. Grabe yun. Ang hirap. Siguro sa personal na damdamin ko na lang, o parang sorry pero tingin ko konti lang EJ Power to. Sorry Pitrum, pero tangina kasi. Pero hindi, sariling opinion ko naman siya at pakiramdam. EJ Power, konti. Baka mas konti lang makukuha ni EJ Power to. Lip Cram versus Katana. Basihan natin yung huling laban nila sa semis. Katana, malinaw na nakuha niya yung kay Saint Ice. Lip Cram, medyo dikit pa nga siya kay Ban. Huling laban ni Lip Cram kay Aubrey at kay Ram, ang sabi niya hindi siya tumodo dahil malalapit sa kanya, at mas babawi siya kay Ban dahil hindi niya naman close. Pero yung nakita ko kasi kay Lip Cram noon, parang eto na ba yun? Hindi siya ganun ka, alam mo yun, yung Lip Cram na inaasahan ko. Pero andun, maganda yung sulat, kompleto, pero yung wow factor medyo wala para sa akin yun. Habang si Katana, napanindigan niya yun. Tingnan mo, ilang isabuhay na ba ang lagdaan na ang isabuhay lagi ay main event. Pero siguro dahil sa hindi ganun kagandang performance na naipakita nila, itong isabuhay ngayon ay halos hindi nagiging main event. Kahit nung Vuelta Balentong, ang nakalagay sa main event ay GL, pero ang huling bumati nun ay isabuhay dahil nga nag-request si GL. Pero kung tutuusin, sa main event ng si GL yun. Ngayon, si GL na naman ang main event at nasa ilalim yung tournament. So parang sarili kong lang naman yun. Lip Cram versus Katana. Mamimili na ako. Katana ako dito. Pagsalang ni Katana, wala siyang talo. Pwede niyang magawa yung nagawa ni Mot. Pagsalang at nag-tournament, nag-champion, magagawa niya yung nagawa ni Mot. Malaki ang pakiramdam ko na Katana to. Si Lip Cram, kailangan niyang itodo at isabuhay na to. Kumbaga, ilang isabuhay na rin naman ang gusto mong kunin. Pero pakiramdam ko talaga Katana to. Yun. GL versus Poison 13. Gaya ng sabi ko, pag nanalo si GL sa Royal Rumble sa Day 1, talo siya kay Poison. Pero pag natalo si GL doon, matatalo niya si Poison. Kailangan pa ba nating ipaliwanag kung anong meron si GL? Napakadami magagandang reference na pwede niya maisip kay Poison 13 at mga kakaibang pakulo. Ang problema lang, 5 ang sinulatan ni GL ngayong ahon 16. At ang kalaban niya ay hindi na uubusan. Ganun lang kasimple yun. 5 sinulatan mo. Kahit 5 yan, kalaban mo hindi na uubusan. Ayun. Kahit kanino pwedeng makuha to pero ganun ko na lang siya tinitignan. Pag nanalo si GL sa Royal Rumble, talo siya kay Poison. Pag natalo siya dito, manggigigil siya, panalo siya kay Poison. Ganun lang. Yon, ahon 16 prediction. At ito ay sarili ko lang na mga opinion, ha? At kung meron kayong mga sariling opinion o predict na kung sino man nanalo, i-comment nyo. Yon, December 13 at 14 sa The 10th C5 Extension Road, 6490, Las Piñas. I-search nyo lang sa Waze, The 10th. At ayun, ahon 16. Magkita-kita tayo. Manonood ako dyan. At good luck sa mga nakasalang. At yon, ahon 16, flip top!